Sa ikapitong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ngayong linggo, nagsumite na ang ilang kilalang personalidad para sa pagkakongresista. Kung sino-sino, alamin natin sa ulat ni Mela Las Moras. Live, Mela. Maan kasama ang kanyang mga magulang na sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Naghain na rin ng COC for re-election si House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Dito sa COMELEC NCR, naghain na rin na kanilang COC ang mga nangangarap na kumandidato bilang kongresista dito sa Metro Manila. Nanindigan si Senadora Cynthia Villar na family legacy at hindi naman umano political dynasty na maituturing ang ginagawa ng kanilang pamilya sa kanilang panunungkulan sa gobyerno. Sinabi yan ni Villar matapos niyang maghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista ng Las Piñas Lone District. Sinamahan siya ng kanyang asawa na si dating Senate President Manny Villar at mga anak na sina Senador Mark Villar at House Deputy Speaker Camille Villar. Hindi naman kami family kami, but it has been done my father since 1963. Pinamana niya sa amin na mahalin namin yung Las Piñas, and I thought it's for the memory of my father who really loved Las Piñas when he was alive. Bukod kay Villar, formal na ring naghain ng kandidatura ang negosyanteng si Rose Nono Lin para sa pagkakongresista ng Quezon City 5th District. Matunog ang pangalan ni Lin sa mga pagdinig ng House Squad Committee dahil idinadawit siya sa illegal pogos at family scandal. Pero nang tanungin ng media ukol dito, puro no comment lang ang kanyang tugon. Dahil nalalapit na ang deadline para sa COC filing, sunod-sunod na rin ang pagdating ng iba pang aspirants. Tulad na lang ni Parañaque 2nd District Representative Gus Tambunting na nais muling tumakbo sa kaparehong posisyon, habang ang magkapatid na sina Parañaque 1st District Representative Edwin Olivares at Parañaque Mayor Eric Olivares target namang magpalit ng pwesto sa darating na halalan at kapwa na rin naghain ng COC. Nagkaroon kami ng series of consultation ng family, pati lahat ng mga sectoral namin sa lungsod ng Parañaque tungkol dito sa aming switching. Kasi ako yung dating former mayor ng 3-term doon. At nag-usap kami magkapatid na meron pa siyang mga legislative measure na mga hindi natapos ng 18th Congress na gusto niya pagpatuloy. Kasama naman si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Naghain na rin ng COC ang kanyang mister na si Atty. Miro Kimbo para humalili sa kanyang posisyon. Si Kimbo may banat pa laban kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro na agad ding sinagot ng alkalde. Imbis na pabayaan na lang kami sa aming distrito, talagang gusto kaming burahin ng mayor doon sa Marikina. Hindi ganun ang eleksyon na walang binubura na kandidato. It's a democratic process. Hayaan nating mamili ang tao. Sa iba't ibang lugar, tuloy-tuloy rin ang COC filing. Sa Ilocos Norte, sinamahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anak na si incumbent 1st District Representative Sandro Marcos sa paghahain nito ng Certificate of Candidacy for re-election. Paalala ng COMELEC sa mga hahabol maghain ng COC bukas, agahan at siguraduhing tama at kumpleto na ang requirements para hindi na magkaaberya. Kung babalik pa sila to correct the entries and information, baka hindi sila umabot. Pero hanggang alas 5 pa naman tayo. Alas 5 dapat tapos na tayo. No? Pero kung nandun pa sila within the 30 meters radius doon sa ating queuing area, no, at the strike of 5, pwede pa naman. Pero dapat at the time na ililista namin sila, ay ang kanilang COC is completely filled up na. Maan dito sa COMELEC NCR na siyang ang designated na lugar sa paghahain ng COC ng mga nangangarap maging kumandidato bilang kongresista dito sa Metro Manila. 17 yung naghain ng COC ngayong day 7 ng COC filing at bukas ang huling araw nga ng COC filing. Inaasahan ng COMELEC na talagang mas marami pa yung habol at maghahain ng kanilang COC, bagay na talagang pinaghandaan naman na nila, Maan. Maraming salamat sa iyo, Mela Las Moras.